Ito'y lumang linya netong si Sara Duterte. Sinabi na niya ito noon pa man na kuno ay patawarin niyo siya dahil tinulungan nga niya na ma-elect bilang Pangulo si PBBM. Paano kung ang totoo ay kabaliktaran na ikaw ang natulungan ng mga loyalista na mapwesto bilang Vice President? Kasi kung tutuusin, mahina ang kalaban mo rin sa pagka-vice presidente. Medyo mas mahihina kumpara sa kalaban ni PBBM na si Atty. Leni Robredo. Linya mo na yan noon pa. Ang galing, no? Hindi mo alam kung ano talaga ang gusto ng mga katulad netong or ano yung plano netong mga katulad ni Sara Duterte. Pero ang alam ko lang, hindi maganda. Kadalasan, walang matinong plano yan para sa ating bansa. Walang magandang layunin ang mga katulad nila para sa ating bansa, kundi magpa-cute, magpaawa kung kailangan. Yan ang sistema ng kaisipan ng mga katulad na ni Sara Duterte. O ayan, una na rin sinabi na itong si Sara Duterte na lubog na daw ang ating bansa sa maraming sitwasyon nga. Corruption, pagtaas ng presyo, food insecurity, at marami pa daw iba. Buti alam mo pala, bakit? Bakit kaya nalubog? Baka naman kasi kayo ang may kagagawan kaya nalubog. So parang iniisip nila, gusto nilang ipabatid sa publiko na pag siya ay naging presidente, magsisimula siya sa wala. Doon pa lang, sa idea na yon, gusto mo maging mabango ka na agad sa mga kababayan natin. Wala ka naman kasi talagang magandang plano para sa ating bansa. Kaya doon ka nakatutok sa kasiraan ni PBBM. Para nga naman kung ikaw ay maging presidente, ayun, bingo, iisipin ng tao na kasalanan ni PBBM kaya hindi mo maiangat. Yung ama mo, sa halip na iangat ang ating bansa na sana ay nasa maayos na nakalagayan pagkatapos ni Pangulong Pinoy, o ayan, anong ginawa? Binalahura, winalang hiya. At nagpakasasa kayong lahat sa kapangyarihan. Nag-announce na po ng candidacy etong isang ito. At ang sinasabi nga, ibalik daw natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikaw? Ikaw daw? Ano ba? Hindi mo daw kailangan humingi ng tawad. Nagpapasalamat nga ang taong bayan sa iyo dahil sa kabubuhan mo, unang-una nakulong ang tatay mo at na-expose ang pangurakot mo. Yan ay dahil sa kabubuhan mo.